Yun, so meron naman tayong panibagong gagawin, no? Unit natin is L300 na naman. So, puro tayo L300 ngayon. So, issue naman ito is yung kanyang injection pump. Merong lumalabas na diesel dyan sa, yun, makikita na sa picture, yung may maluwag na bolt, no? So, yan yung adjuster ng ano niya, delivery ng fuel. So, kung mausok ang inyong sasakyan, pwede rin i-adjust yun dyan paluwag. Kapag ka-delay naman, dyan nyo i-adjust pa atras, higpitan nyo yung bolt na yan. So meron tayong injection pump ng L300 dito. Ang problema, meron siyang leak. Ayan, basa. So nag-test na ako. Dito siya sa adjuster fuel and delivery. So papalitan natin yan ng o-ring sa loob. Merong o-ring yan, hindi lang basta yung washer, meron yang o-ring sa loob niyan. So ang gagawin natin is luluwagan natin to. Bibilangin natin kung ilan yung ikot ng ating iluluwag para yun din yung gagawin natin mamaya pagbalik niya. Kasi meron yang eksaktong turns dyan para hindi mausok yung ating sasakyan o hindi rin siya delayed, no? So para hindi mag overfeed tsaka hindi mag short sa diesel. So pag nasubrahan tayo dito sa adjust, pag na-i-thread natin ng paloob, mausok masyado yung ating sasakyan sa likod, mausok na itim. Pagka atrasado naman, bababa yung minor tapos walang hatak. Wala siyang usok pero walang hatak. Yan. So bibilangin natin kung ilang ikot ang gagawin natin dyan para mapalabas natin yung o-ring. Papalitan natin yung o-ring dyan sa loob. Lapit mo na ng konti. Hila, baba mo pa. Hindi, baba mo yung cellphone para makita to. Yo. Tatanggalin natin yung nut tsaka yung washer para mapalitan natin yung o-ring. Tapos ito muna tatanggalin natin. So ayan, natanggal na natin yung nut. Alisin na natin. Ito na yung washer nya. Tapos yung o-ring andyan sa loob. Bibilangin na lang natin kung ilang turns para lang makalabas siya. Tapos susundin na lang natin 1 2 3 4 5 6 7. Lumabas na ba? 7 lang. Hindi makita. Wala pang o-ring. 7. Sige ba? Ano ko? 8 9. Ayan na, lumabas na yung o-ring. So gamit tayo ng toothpick. Papalitan natin to. Matigas na. So dahil matigas na, kuha tayo ng alambre. Tapos mo muna. Hindi maba yung natin. Butang yan to. Hindi, nakahawak ka doon. Huwag muli kita ng balat mo. So tanggalin na natin. Ayun, confirm yung ating o-ring. Ayan o, matigas na. Ayan. Kaya tumatagas na siya. Ayan o. Kadurog-durog na. Ayan. Ito yung ating pamalit. Ayan, papasok lang natin dyan. Slide lang natin. Ay, nako. Makita. Yan. So, slide lang natin. Yan. Masok ka na. Yun. So, ibalik na natin. Tapos gagawin natin
12 turns. So ikot ulit tayo ng 12 turns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Tapos lagyan natin ng washer. Ayan, washer. Tapos yung kanyang nut. Ayan. So kapag sobrang usok yung inyong sasakyan, kung nakapag-calibrate na kayo ng injector or napahasa nyo na, baka nag-overfeed yan, ito lang yung adjustment nun. Yan, para makontrol natin yung itim na usok sa likod. Itim ha, basta itim lang yung usok, huwag lang yung blue tsaka puti. O yan, palitan na natin. Ay, so panda rin natin. Panda natin. Yun, so umandar na yung ating unit lang. So ito yung ginawa natin, yung ginalaw natin na to ay ito yung adjustment lang, delivery ng fuel. So kapag mausok yung mga sasakyan, pwede nyo pihitan dyan. Isang 360 lang pa konti-konti, depende sa hatak na gusto nyo, no? So yung iba dyan naka-sealed pa, yung galing sa calibration, nilalagyan nila na sealed dyan para hindi ngayon mapihit, no? Pagka nagalaw na tulad nito, wala na, pwede na natin i-adjust yan. So depende na sa atin. So check na lang kung mausok. So kapag mausok pa, hit lang kayo patras, no? Yan, tulad yan. Kailangan pihitan nyo patras, lalo naman sa mga paahon, no? Paahon, kailangan sakto yung bigay ng fuel para hindi kayo mabitin. Kanina dito yun. Kanina dito yung leak. Hindi na yung mag-leak. Okay na, ganoon lang. Yan lang yung problema niya.